God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello, magandang araw po o magandang umaga sa inyo, magandang gabi. Naman po ang panahon na inyo po itong mapapanood ang programang Life and Grace na dinadala po sa inyo ng Newness in Christ Ministries dito po sa Australia. Purihin ng Diyos, tayo po ay nakapagpasimula na ng ating bagong mini-series sa atin pong last episode number 1 na pinagmagatan po nating The 4 Essential Elements of Christian Maturity. Yun pong paglagong Kristiyano na sabi natin ay kinakailangan sa atin pong mga born-again believers. So salamat po sa inyong pagsubaybay. Today po ay nasa episode number 2 po tayo at susundan po natin at tutuloy po natin yung ating inumpisahang element number 1, yung tinatawag nating become a living sacrifice. So, sinimulan po natin na pag-usapan at pag-aralan ng patungkol sa Christian maturity. It is important because it enables believers, tayo pong mananampalataya, ay nagagawa nitong lumago into the character of Christ, na makapamuhay ng may karunungan at maganap po natin ang layunin ng Diyos para sa atin pong mga buhay. Sabi natin nung nakaraan, Christian maturity is when your life begins to look more like Christ than like the world. Yung mas nakakamukha na tayo ni Kristo at hindi na masyado tayong kamukha ng mundong kinagagalawan natin. So, pinasimulan nga po natin itong title ng ating pong element number 1, Becoming a Living Sacrifice. Nanggaling po tayo sa Romans chapter 12 verse 1 na gusto ko pong ulitin sa inyo. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Kung ihahambing natin at ididikit natin ang verses na ito sa susunod po na verse ng Romans chapter 12, ay sasabihin nito ang dahilan kung bakit. Ang sabi po doon ay para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kaniyang paningin. At ang ibig sabihin po nito, part of the process na malaman natin ang kalooban ng Diyos ay built on first becoming a living sacrifice. At sabi natin, bago pa malaman ng isang mananampalataya kung ano ang kalooban ng Diyos, yung mabuti, ganap at kalugod-lugod, ay there is or there must be a total surrender sa Kanya, sa Panginoon. Kasi nga po, Christian maturity becomes the normal result of a surrendered life. Sa katunayan po, kapag ang isang mananampalataya, sabi natin ay natiling nagpapasakop sa Diyos ng tuluyan, yung paglago will continue steadily. You would have to backslide on God to keep from maturing. Ang ibig sabihin na ang tanging paraan para tumigil ang proseso ng paglago would be to pull away from God. Yung lumayo ka sa Panginoon, talikuran mo ang salita ng Diyos at talikuran mo at harapin mo ang mga dating paraan ng iyong pamumuhay. Christian maturity is the natural outcome of a surrendered life. Sinabi natin last time na to begin to mature in the Lord, yung magkaroon ng Christian maturity, you have to realize that self is your worst enemy. Ito po yung pinakamatindi nating kalaban. Sabi natin, alam nating may kalaban po tayo mga Kristiyano na hindi po gustong makitang lumalago tayo sa pamumuhay natin sa Panginoon. But really, hindi po ang devil o ang other people ang nagpapakip sa atin from maturing. Ito po yung ating mga sarili. So tingnan po natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa Acts chapter 20 verse 24. Mga Gawa kapitulo 20 talatang 24. Ito po ang sabi niya.
Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Alam niyo po, naniniwala po tayo na isa sa mga sikreto po ni Apostol Paul sa kanyang matagumpay na buhay ay ito. Hindi niya binilang ang kanyang sarili na mahalaga para sa kanya. Hindi niya po pinahalagahan ang kanyang buhay na parang ito na talaga yung kinakailangan. In fact, sabi niya po sa sulat niya sa mga taga-Galatians, sabi po niya sa Galatians chapter 6 verse 14 ay ganito, "Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay ang krus ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanglibutan ay patay na sa akin at ako'y patay na sa sanglibutan." Napansin niyo po ba yung kanyang salita? Sabi niya, patay na siya sa sanglibutan. Paul was dead to the world. Sabi niya, ako ay patay na sa sanglibutan. Wow, napakatindi po nito. Paano mo iinsultuhin, paano mo sasaktan ang taong patay na? Hindi na po ito magre-respond. How do you insult or hurt a dead man? You cannot do it. Kasi nga po, patay na ito. Apostle Paul's heart was so surrendered that the world held no power over him. He was completely free. At ang kanyang halaga, ang kanyang worth was found only in Christ. Becoming a living sacrifice is part of what a mature Christian is. Sabi nga po ng sumulat ng ating pinag-uusapan ngayon, si Andrew Wommack, you have no chance of ever reaching maturity as long as you are sitting on the throne of your life. Ulitin ko po. You have no chance of ever reaching maturity as long as you are sitting on the throne of your life. Hindi mo po maaabot itong estado ng Christian maturity habang ikaw ang nakaupo sa trono ng iyong buhay. Becoming a living sacrifice means surrendering your whole life by living daily for Him as a response to God's mercy that allows God to transform you. Gusto ko pong idagdag that the way up in God's kingdom is down. Let me say that again. The way up in God's kingdom is down. If you want to advance, you have to humble yourself. Sabi po ng James, Santiago, Kapitulo 4, talatang 6, James chapter 4, verse 6, ang sabi po niya, but He gives more grace. Therefore, He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Napakahalaga po ng humility. Humility is the key to advancing in God's ways. If you want to advance, you have to humble yourself. Lahat po ng mga bagay sa pagdating po sa kaharian ng Diyos ay baliktad. When you humble yourself, that is when true promotion and growth come. God lifts up the humble and brings them into His purpose. Ang humility po, ang kabaligtaran po nito ay ang pagiging proud. You know, a proud person or proud person doesn't necessarily mean he is being arrogant or boastful. Hindi po ibig sabihin nito ay nagyayabang. And in its simplest form, it is just being self-centered. Yung pong tinatawag nating self-centeredness. Putting yourself at the center instead of God. And that's what we need to let go to truly mature sa ating pong buhay. Self is one of the first hurdles you've got to cross to become a living sacrifice. Sinabi po natin to nung nakaraan, kapag naisang tabi mo na ang iyong sarili, you open yourself fully to God's work in your life. Because the end of self is the beginning of God, and when you let go of self, that is when God steps in, and that is when His power, His purpose,
and guidance truly to begin to unfold sa inyo pong mga buhay. Subalit ang problema po with a living sacrifice is that it keeps wanting to crawl off the altar. Ito po yung isang mahirap gawin kasi po dahil po sa ating mga sarili. Gusto man nating ihain o naihahain man natin ang ating katawan bilang living sacrifice, but kailangan po natin itong gawing daily because ang problema po ay it keeps on bumababa po ito mula sa altar. Nais nitong bumaba. Mahirap pong manatiling living sacrifice araw-araw. Kaya bumababa po ito sa ating mga altar. A living sacrifice has to continually surrender. It is a daily choice because we naturally want to pull ourselves back off the altar. It is going to take a conscious effort on our part to deny ourselves. Kagaya nga po ng sinabi ni Jesus in Matthew chapter 16 verse 24. Sabi po niya doon, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, talikuran niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. You have to take up your cross daily and follow Him. Nangangahulugan ito ng hindi lamang minsanang pagdidesisyon. It is a daily, pang-araw-araw po. It is an ongoing decision bawat araw. At patuloy na pagdidesisyon, a constant realignment of your heart, your will, and your actions toward Him. Kailangan mong mag-decide bawat araw na tumatakbo ka sa Kanya at sumusuko at nagsasabing, Panginoon, it is all about you. That is where true surrender and growth happen. Yung sinasabi mo, Lord, I present myself as a living sacrifice on the altar and I am asking for your fire to fall on me and consume me. I'm telling you, it will be worth it. Kapag sinabi mo, Lord, today, I present myself to you as a living sacrifice. I place my life upon your altar, my thoughts, my plans, my desires, and even my future. And I'm asking your fire to consume me and consume everything in me that is not pleasing to you. Help me to remember this truth, that even when surrender is difficult, it will be worth it. Because I know that when I place my life on God's altar, your fire will never destroy my sacrifice, but instead purify. I hope that prayer becomes yours at alam ko pong ito ang laman ng inyong puso. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Atin pong pinag-usapan ang number 1 sa 4 essential elements of Christian maturity, and that is becoming a living sacrifice. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyo at umaasa po kaming susundan niyo muli ang susunod nating episode. Kami po ay nagpapaalam, nagsasabi sa inyong life is best lived by grace. Shalom!